Hi guys, ngayong araw ipapasilip ko pala sa inyo ang aming pag-Mindoro Loop at ang unang destination pala namin guys ay ang makarating sa Batangas Port kung saan sumakay din kami ng barko bago namin marating ang lugar. By the way guys, isa din pala sa destination namin ang makarating sa Devil's Mountain na isa din sa pinakamagandang spot dito sa Mindoro na isa din ito sa dinadayo ng ating mga kababayan at inasam-asam ng ating mga riders na balang araw makapunta sila dito ng personal. At syempre guys, isa din sa pinuntahan namin ang isa sa pinakasikat na lugar dito sa Mindoro ay ang Puerto Galera na isa din sa dinadayo ng ating mga kababayan na gustong masilayan at mapuntahan. Siya nga pala guys, sa totoo lang napakalinis pala ng dagat dito, nakakalanghap ka ng sariwang hangin at napaka maaliwalas pagmasdan ang kapaligiran. Kaya kayo guys, huwag kayong mukmuk ng mukmuk sa bahay, i-enjoy nyo rin ang likas na yaman at ganda ng ating kalikasan. Siya nga pala guys, sa aming paglalakbay, mahigit alas 3 ng madaling araw kaming umalis sa bahay at dito na rin kami nagpapultank ng gas sa Alabang, Muntinlupa bago kami magpatuloy sa aming biyahe. By the way guys, ang unang target ng destination namin ay makarating sa Batangas Port ng mahigit alas 5 ng madaling araw para naman makapag-relax kunti bago magpatuloy sa biyahe. Siya nga pala guys, doon pala sa nag-PM sa akin at nagtanong kung magkano pala nababayaran sa Roro. Ang sagot ko, kapag motor at rider, 1,300 pesos. Kapag may back ride kayo, additional kayo, 530. Kaya suma total is 1,830 pesos. By the way guys, 4:45 para kaming nakarating dito sa Batangas Port kung saan insakto lang doon sa oras na target naming makarating dito. Siya nga pala guys, pagdating pala namin sa loob ng Roro, bumili na rin kami ng kape para naman maibsan ang nanlalamig naming sikmura. Dahil paminsan-minsan lang kami nagkikita, hindi na kami natutulog, nagkwentuhan na lang kami saglit at ini-enjoy na lang namin ang mga magagandang tanawin sa loob ng barko. Siya nga pala guys, na-notice kong napakalinis pala ng CR nila dito para kasi sa akin, importante yun bilang manlalakbay tapos ganito pa kaganda ang view ang masisilayan mo, yung tipong nakakalanghap ka ng sariwang hangin at syempre nakakalanghap ka ng simoy ng dagat. By the way guys, 4:48 pala kaming nakasakay ng Roro doon sa Batangas. 37 naman kami dito nakarating sa daungan ng Mindoro. Siya nga pala guys, ilang kilometro lang ang nakalipas na pagdesisyon na pala namin na kumain saglit dito. Malapit lang pala ito sa port kung saan kami dumaong ng Roro. In fairness masarap pala ang luto nila dito. Tama lang sa timpla at swak sa panlasa. By the way guys, habang binabaybay pala namin ang habaan ng kalsada, nagpagas po na kami sa pangalawang pagkakataon. Napakaswabe pala ng biyahe namin dahil napakaganda ng panahon hanggang nakarating kami sa bayan ng Bansod Oriental, Mindoro. Habang binabaybay pala namin ang habaan ng kalsada guys, huminto muna kami saglit dito sa isang bakery at nagpagas na rin kami sa pangatlong pagkakataon bago magpatuloy sa biyahe. By the way guys, hindi pala alintana ang pagod at init dahil dito kami masaya. Ang sarap pala ng ganitong feelings yung napuntahan mo ang isang lugar na dati mo lang pinapangarap, ngayon nasisilayan mo na, nadadaanan mo pa at naikot mo pa ng personal. By the way guys, mag-alas 2 na pala ng hapon. Ang target pala ng destination namin ay makarating sa Devil's Mountain na hindi kami gagabihin. Isa din pala ito sa pinakamagandang spot dito sa Mindoro na isa din sa dinadayo ng ating mga kababayan na gustong masilayan at mapuntahan. Siya nga pala guys, huminto pala kami dito saglit para naman ma-enjoy namin ang kapaligiran. Sa totoo lang guys, napakagandang pagmasdan, matutulis ang kabundukan, sunod-sunod at may mga naglalakihang kabatuhan. First time ko palang nakapunta dito guys, kaya naman napamangha ako sa ganda ng ating kalikasan. Habang binabaybay pala namin ang habaan ng kalsada guys, huminto kami saglit dito para kumain ng mais. Matamis pala ang mais nila dito, tapos may ganitong view kaganda. Tapos nagpagas na rin kami sa pangatlong pagkakataon. By the way guys, ginabi na pala kami sa kalsada tapos dito pa kami dinaan ng Google Map. Napakahirap ng daan, lubak-lubak. FYI guys, para sa akin, napakadelikado ang daan lalo na kapag maabutan kayo ng gabi. Siya nga pala guys, wala kaming choice kundi tahakin ang ilog at sa awa ng Diyos, lahat naman kami ay safe. Kaya kayo guys, kapag bumabiyahe, laging ikondisyon ang motorsiklo para iwas aberya. Lalo na kapag long ride, mahigit alas 11 na pala kami ng gabi nakarating sa aming destination. Siya nga pala guys, dito pala kami nag-check-in sa White Beach Hotel. Nagustuhan ko pala dito bukod sa swak sa budget na sa gilid mismo sila ng dagat. Siya nga pala guys, sa totoo lang nagustuhan ko pala dito yung tipong nagkakape ka tapos ganito lang naman kaganda ang matatanaw mo. Grabe, masisilayan mo ang malawak na karagatan, malinaw at malinis ang dagat. Kaya isa din ito sa nagustuhan ng ating mga kababayan kung bakit binabalik-balikan ang lugar ng Puerto Galera ng Mindoro. By the way guys, pagkatapos pala namin magtanghalian, napagdesisyonan namin na mag-ikot-ikot muna kami saglit dito para naman mas lalong ma-enjoy namin ang aming paglalakbay bago kami maligo ng dagat. Siya nga pala guys, ang saya pala ng ganitong feelings, yung tipong kumain ka ng scramble tapos ganito lang naman kaganda ang masisilayan mo, maaliwalas at payapa ang kapaligiran at higit sa lahat, tanaw mo ang malawak na karagatan. By the way guys, first time ko palang nakapunta dito, yung lugar na nakita ko lang sa post sa
sa social media. Ngayon nasisilayan ko na at naikot ko pa ng personal. FYI guys, wak pala sa budget ang mga paninda nila dito, kaya naman isa din sa nagustuhan ko. Siya nga pala guys, mahigit alas 12 na pala kami ng tanghali nakaalis dito sa White Beach Resort at papunta na rin kami doon sa port ng Puerto Galera at bumili na rin kami ng kunting pasalubong. By the way guys, sa Montenegro pala kami kumuha ng ticket para makasakay ng barko dito sa port ng Puerto Galera papuntang port ng Batangas. Siya nga pala guys, mahigit alas 2 na pala kami ng hapon nakasakay ng Roro dito sa port ng Puerto Galera papuntang Batangas Port. By the way guys, ang dami palang mga kasabayan naming riders na sumakay ng barko. Siya nga pala guys, ang saya pala ng ganitong feelings dahil marami kang magiging experience sa paglalakbay. Mahigit alas 3 na pala kaming nakapag-relax sa barko at syempre guys, dahil pauwi na kami, ini-enjoy na lang namin ang mga magagandang tanawin sa loob ng barko. By the way guys, mahigit alas 6 na pala kami ng hapon nakarating sa Batangas Port galing ng port ng Puerto Galera. Napakaswabe pala ng biyahe namin dahil napakaganda ng panahon. Tapos nagpagas na rin kami sa pang-apat na pagkakataon. Guys, habang binabaybay pala namin ang haba ng kalsada, marami palang mga riders ang kasabayan namin. Ang saya pala ng ganitong feelings. By the way guys, napagdesisyonan pala namin na kumain muna sa Mahogany Market bago magpatuloy sa biyahe. Siya nga pala guys, sa hindi pa nakakaalam, ang Mahogany Market ay isa sa dinadayong kainan ng ating mga riders na dito matatagpuan sa Tagaytay. By the way guys, mahigit alas 10 na pala kami ng gabi nakarating sa bahay. See you in my next video guys. Babo!